Sobra ang pagka-flirty niya sa lahat ng tao at nung una ay wala naman akong pakialam doon. Pero nagsimula maging komplikado nang sinabi niya sa akin na masyado na raw ako nanghihimasok sa buhay niya at sino daw ba ako. Itago na lang daw natin siya sa pangalang Sagittarius at si Sagittarius po ay isang lalaki. At meron siyang girlfriend na tawagin na lang daw nating Jem na nakilala niya noong pandemic sa pamamagitan ng Facebook. Una pa lang na nakilala niya si Jem ay type na siya ni Sagittarius at pinlano niya itong ligawan pero finrenzoned lang siya. Kaya tinanggap naman yun ng malawag na Sagittarius at naging magkaibigan naman silang dalawa. Hanggang sa matapos ang pandemya at dumaan sa matinding depresyon si Sagittarius dahil pakiramdam niya ay walang nangyayaring maganda sa kanyang buhay. 25 years old na kasi siya noon pero wala pa siyang nararating at si Jem ang nagpalakas ng kanyang loob kaya lumabas siya sa kanyang comfort zone. Niyaya siya ni Jem na maghanap ng trabaho sa Maynila at sinuwerte naman si Sagittarius na nakakuha agad siya ng trabaho. 2 beses nang na-promote si Sagittarius kaya masasabi niyang ang emotional support na ibinibigay sa kanya ni Jem ang pinakamagandang dahilan kung bakit narating niya yon. At simula nang tumira si Sagittarius sa Maynila, si Jem na ang palagi niyang nakakasama at ang kanyang unang sahod ay si Jem din ang kanyang nilibre. At noong si Jem naman na na-promote sa trabaho, si Sagittarius din ang kanyang unang niyaya kaya naging magkaibigan talaga ang tingin nila sa isa't isa. Hanggang noong taong 2023 sumama si Jem kay Sagittarius sa kanilang probinsya para doon mag-celebrate ng bagong taon. Natatandaan pa ni Sagittarius na magka-holding hands pa silang dalawa habang nasa pantalan at nanonood ng mga fireworks. Ito na ang panahon na masasabi ni Sagittarius na dito na nagsimulang mahulog ang loob niya kay Jem. Pero nagkandaleche-leche na ang lahat pagkatapos ng bagong taon dahil si Jem ay may pagka-flirty sa lahat ng tao. At nung una ay wala namang pakialam si Sagittarius pero naging komplikado ang lahat nang maimbitahan si Sagittarius ng isang office mate ni Jem. Dahil matagal na rin siyang gustong makilala ng mga katrabaho ni Jem dahil madalas siya nitong maikwento. Habang kasama sa party si Sagittarius ay merong isang office mate si Jem na parang may tinatagong galit sa kanya. Napapansin ni Sagittarius na masama ang tingin nito kapag lumalapit siya kay Jem. At noong una ay pinilit niya na lang na isa walang bahala pero naging sigurado siyang galit sa kanya noong nagkasalubong na sila sa banyo. Nginitian niya ang katrabaho ni Jem pero sa halip na batiin siya ay sinagi lang siya nito at narinig niya ang pagtalak ng katrabaho ni Jem. May trauma na si Sagittarius sa mga ganitong senaryo dahil biktima siya ng pambubuli noong bata pa siya. Ilang beses na rin siyang pinagbuhatan ng kamay kahit wala naman siyang masamang ginagawa basta trip siya ng mga nambubuli sa kanya. At dahil sa ginawang pagbangga sa kanya ng office mate ni Jem ay parang nag-replay sa kanyang utak ang mga pangyayari noon. Nagpanic attack si Sagittarius kaya bigla niyang tinawagan ng kanyang pinsan habang siya ay nasa loob pa ng banyo para sabihin kung ano ang mga pangyayari. At ang payo naman sa kanya ng kanyang pinsan ay umuwi muna siya kaya sumunod naman si Sagittarius. Nagpaalam muna siya sa mga office mate ni Jem at nagpaalam na rin siya kay Jem pero ayaw sana siyang payagang umuwi. Pero nagdahilan na lang si Sagittarius na sumama ang kanyang pakiramdam dahil sakto na parang sisipunin din siya noong mga panahon na yon. Kinabukasan pagkatapos ng party ay nakachat ni Sagittarius ang isa pang office mate ni Jem. At dito niya na nasigurado na ayaw talaga sa kanya ng isang katrabaho ni Jem dahil matagal na daw siyang pinagseselosan. Sinabi rin sa kanya ng office mate ni Jem na matagal na nitong pinagsabihan si Jem na bawas-bawasan ang pagbibigay ng mga mixed signals. At nang dahil sa insidenteng ito ay nagsimula na si Sagittarius na pakialaman si Jem sa mga hilig niyang gawin. Madalas niya nang kino-call out si Jem sa pagiging flirty niya hanggang sa isang araw ay nagkapikunan silang dalawa. Kaya dito na nagsimulang naging madalas ang kanilang pag-aaway dahil pakiramdam daw ni Jem ay masyado siyang pinanghihimasukan ni Sagittarius. Tinanong din siya ni Jem kung sino daw ba si Sagittarius sa buhay niya kaya dito na lumayo ang loob niya kay Jem. Hanggang sa isang araw ay meron siyang isang kaibigan na nakausap at meron daw na ikwento sa kanila si Jem na parang pinapalabas ni Jem na wala naman daw ginawa sa kanya ang kanyang office mate kaya nag-overthink lang daw si Sagittarius. Na parang ang tunay na nangyari ay sinisiraan lang ni Sagittarius ang office mate ni Jem. Nasaktan ng gusto sa Sagittarius dahil hindi man lang siya nagawang kampihan dahil alam naman ni Jem ang totoong pangyayari. Pero bakit parang siya pa ang pinalalabas na masama samantalang siya naman talaga ang biktima? Sa sobrang galit ni Sagittarius ay kinumpronta niya si Jem at inamin naman ito sa kanya ang totoong sinabi niya sa kanilang kaibigan. Na sinabi sa kanya ni Jem na pakiramdam niya ay nagsiselos lang si Sagittarius at gusto lang nito na siraan ang kanyang office mate. Kaya dito na nagdesisyon si Sagittarius na putulin na ang pagkakaibigan nilang dalawa at nag-block na rin sila sa isa't isa. Hanggang sa isang araw noong November 2023 nang bigla na lang nag-email sa kanya si Jem na gusto niya makipagkita kay Sagittarius para mapag-usapan daw nilang dalawa ang kanilang naging problema. At aaminin naman ni Sagittarius na sobrang rupok niya pagdating kay Jem kaya pagkalipas lang ng 2 araw ay pumayag na siyang makipagkita. Nagkita silang dalawa sa isang coffee shop at dito niya nabinuhos ang lahat ng sama ng loob niya kay Jem. Kasama na dito ang mga bagay na hindi nababanggitin ni Sagittarius para na rin sa kanilang privacy. At sa buong oras na magkasama silang dalawa ay pinakinggan lang siyang mabuti ni Jem. Inamin ni Jem na nagkamali siya at nagsorry siya kay Sagittarius at humingi pa siya ng isang tsansa. At simula ng araw na yun ay sobrang naging malaking improvement para kay Jem. Hindi na rin siya nagbibigay ng mga mixed signals. Pero ang pinakanagustuhan ni Sagittarius sa ngayon ay madali niya nang nako-call out si Jem at madali niya nang nasasabi ang kanyang mga saloobin.
gawin. At kapag hindi niya nagugustuhan ng mga ginagawa ni Jem ay malaya niya itong nako-call out at nagsosorry naman siya. Bumalik na po kami sa dati naming sweetness at kapag lumalabas siya ay ako ang una niyang niyayaya at ganun din ako sa kanya. Bago nagmahal na araw ay nagkaayaan kami mag-Enchanted Kingdom at dito ko po naramdaman ang naramdaman ko noong bagong taon. Pakiramdam ko mahal ko na ulit siya. At ang gusto ko lang pong itanong ay dapat ko po ba siyang i-pursue dahil nakita kong nagbago na siya. Pero paano kung umpisa lang ito tapos bigla na naman siyang bumalik sa dati? Ano po ba ang dapat kong gawin para masigurado kung siya na talaga ang para sa akin? Maraming salamat po sa pagbabasa at maraming salamat din sa ibibigay niyong payo. Kaya hanggang dito na lang, Ate Charis. At ang gusto ko muna sabihin sa'yo ay wag mo munang umpisahan kung hindi mo kayang panindigan, lalo na kung ikaw ay merong pag-aalinlangan. Dapat kapag pinurso mo siya, meron kang tiwala sa kanya na alam mong hindi na siya babalik sa dati niyang pagiging makire. Lahat naman ng desisyon natin sa buhay ay risky, pero mahirap mabuhay ng puno ng pagsisisi. Kaya paano na lang kung hindi mo siya susubukan? At yung gawain ni Jem na sinubukan niyang baguhin para sa'yo dahil meron siyang pakialam sa nararamdaman mo, kaya siya nagbago. Ibig sabihin handa siyang makinig sa'yo at alam mo ba na ang mga babae ay palaging tama, pero bukod tangi si Jem na umamin siya nagkamali siya. At para makatulong sa'yo sa pagdidesisyon kung ipupurso mo ba siya, ay wag mo nang tignan yung nakaraang ugali niya. Tignan mo na lang kung gaano kalaki ang improvement niya nang dahil sa'yo. Kaya para sa mga gustong sumulat, dito lang po yan sa ating Facebook page na Say Carp. Huwag kalimutan mag-follow para updated ka everyday. Kaya yun lang. Like and share para alam mo kung ano namin bukas. Bye-bye!